Ako ang abogado ng nanay ko. Ang 5 salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hukuman, ikinagulat ng lahat. Si Hukom Herrera, habang nagbubuklat ng mga papel, ay biglang tumigil at tumingin mula sa likod ng kanyang salamin. Hindi ito boses ng isang abogado o matanda. Ito ay mula sa isang siyam na taong gulang na bata. Nakatayo ng tuwid si Davide Torres sa tabi ng kanyang ina, si Janet, malinaw at matatag ang tinig sa kabila ng kanyang murang edad. Nakatingin si Janet sa anak, may halong paghanga at takot ang mukha. Sa kabilang panig ng hukuman, muntik nang mabulunan sa kape si Roberto Villanueva III, ang tunay na ama ni Davide dahil sa pagkabigla. Ito ay usaping legal sa pagitan ng mga matatanda. Wika ni Hukom Herrera, pinipilit panatilihing mahinahon ang tono habang tinitingnan ang payat na batang may salamin na sumabat sa isang matunog na kaso ng kustodiya. Naiintindihan ko po, kagalang-galang, mahinahong sagot ni Davide. Pero naiintindihan ko rin na ayon sa Artikulo 12 ng Convention on the Rights of the Child, na sinang-ayunan ng Estados Unidos, may karapatan akong magsalita sa mga bagay na direktang nakakaapekto sa akin. Itinaas niya ng bahagya ang salamin at binuksan ang gamit na kwaderno mula sa paaralan. At direktang naaapektuhan ng kasong ito ang buhay ko. Matindi at mabigat ang katahimikang sumunod. Si Roberto Villanueva, isang mayamang negosyante ng real estate sa Chicago na nakasuot ng barong na mas mahal pa kaysa kalahating taon ng sahod ni Janet, ay lumingon sa 2 mahal niyang abogado na may bakas ng pagkataranta. Wala sa kanila ang nakahandang harapin ang isang batang nagbabanggit ng batas, pandaigdig, sa loob ng hukuman. Si Janet na nagtatrabaho ng mahaba ang oras bilang nursing assistant upang mapakain si Davide ay mag-isa sa lahat ng bagay. Simula nang malaman ni Roberto ang tungkol kay Davide, 8 taon na ang nakararaan. 4 na beses lang itong nagpakita, lagi na lang may magagarbong regalo at hungkag na salita. At ngayon, bigla na lang siyang humihingi ng buong kustodya. Kagalang-galang, panimula ni Dr. Delgado, pangunahing abogado ni Roberto, habang inaayos ang kanyang kurbata, napakaibang pangyayari po nito. Wala pong legal na karapatan ng bata na, may karapatan po akong magsalita, putol ni Davide sa mahinahong tinig na nagpaiba ng upo ng maraming matanda sa silid. At kung tunay po kayong nagmamalasakit sa kung ano ang pinakamainam para sa akin, dagdag niya, interesado sana kayong pakinggan ang sasabihin ko imbes na patahimikin ako. May ibinulong si Roberto sa kanyang abogado, halatang mabilisan, pero hindi tumigil si Davide. Binuksan niyang muli ang kanyang kwaderno ng maingat at organisado. Kagalang-galang, gumawa po ako ng detalyadong presentasyon kung bakit dapat akong manatili sa aking ina. Isinama ko rin ang mga impormasyon na nagpapakita ng tunay na hangarin ng petisyoner. Tumingin siya kay Roberto sa unang pagkakataon at sandaling tumigil. Mga hangaring sa tingin ko ay makikita ng hukuman na napaka-iluminado. Namutla si Roberto, ano ang natuklasan ng batang ito? At paano siya nakapaghanda ng mas mabuti kaysa sa mayamang ama at sa matataas na abogado nito? Nananatiling tahimik ang buong silid habang nagbubukas ang isang pambihirang tagpo. Hindi lamang ito batang nagsasalita. Isa itong batang may dalang mga katotohanang maaaring magpabagsak ng mga reputasyong nakatayo sa kasinungalingan. At kung ang ipinakitang tapang at talino na ito ay nakakaantig sa iyo, isipin mong mag-subscribe sa channel na ito dahil ang ibabahagi ni Davide ay hindi lang magbabago sa kanyang kinabukasan, kundi mag-iiwan din ng marka kung paano pinakikinggan ng sistema ng batas ang boses ng mga bata. Mabilis na nakabawi si Dr. Delgado gaya ng inaasahan sa isang batikang abogado.
Kagalang-galang, sabi niya, habang nire-respeto po namin ang imahinasyon ng bata, ang hukuman ay humahawak ng masalimuot na isyung legal na nangangailangan ng propesyonal na kinatawan. Kung ganoon, bakit wala pong naglaan para sa akin? Tanong ni Davide sabay sara ng kanyang kwaderno. Malakas ang tunog nito sa loob ng hukuman. Sa loob ng 8 buwang paglilitis, may nagtanong po ba kung ano ang iniisip ko? Wala bang may malasakit sa mismong taong pinakaapektado ng desisyong ito? Hindi mapakali si Roberto sa kanyang upuan. Ang mahinahong kilos ni Davide ay nagpapakaba sa kanya. Wala man lang bakas ng takot sa bata sa harap ng malaking hukuman, sa magagarang abogado o sa makapangyarihang presensya ng sariling ama. Nakaupo lang si Janet, puno ng paghanga at kaba. Sa loob ng mga linggo, umuuwi si Davide na may dalang mga kakaibang libro mula sa aklatan, mga aklat tungkol sa batas, karapatan ng bata at mga hatol ng korte. Akala niya ay para lamang ito sa proyekto sa paaralan o sa pag-uusisa ng isang batang matanong. Hindi niya inakalang paghahanda na pala ito para sa sandaling ito. Kagalang-galang, patuloy ni Dr. Delgado, hinahangad ni Ginoong Villanueva ang kustodiya dahil sa tunay na pag-aalala sa kapakanan ng bata. Bagamat maalaga si Ginser Torres, hindi niya maibibigay ang antas ng oportunidad sa akademiko at lipunan na akma sa talento ni Davide. Binuksan muli ni Davide ang kanyang kuwaderno, naglipat ng ilang pahina. Tunay na pag-aalala, mahina niyang ulit. Maari po ba akong maglahad ng ilang katotohanan tungkol sa tunay na pag-aalala na ito, kagalang-galang? Tanong niya. Si Hukom Herrera, na nakapamuno na sa daan-daang kaso ng kustodya, ay hindi pa nakakaharap ng ganito. Nakatali siya sa mga patakaran at proseso, ngunit nasa harapan niya ang isang batang nagpapakita ng linaw at paghahandang bihira ring makita sa mga matatanda. Anak, bulong ni Janet, baka mas mabuting hayaan na lang natin ang mga abogado. Anong mga abogado, ma? Mahina ngunit malinaw na sagot ni Davide. Wala tayong kakayahan para kumuha ng gaya ni Dr. Delgado o sinuman mula sa firm nila. Ibig sabihin, kung hindi ako magsasalita para sa atin, wala nang gagawa. Sa wakas, nagsalita si Roberto. Davide, anak, alam kong nakakalito ito para sa iyo pero huwag mo akong tawaging anak, malamig na sabi ni Davide. Ang lamig ng kanyang tinig ay nagpatahimik at nagpayanig kahit sa mga matatanda. Sa loob ng 9 na taon, 4 na beses ka lang nagpakita, 2 beses para sa kaarawan, lagi kang nahuhuli, 1 beses para sa Pasko nang may 20 minutong oras ka lang, at ang huli, noong kailangan ng isang mamamahayag ng litrato mo kasama ang isang bata para sa artikulo tungkol sa mga negosyanteng mapagkawanggawa. Matindi at mabigat ang katahimikang sumunod. Ibubuka na sana ni Roberto ang bibig para magsalita, pero nagpatuloy si Davide nang hindi siya binibigyan ng pagkakataon. Ang huli mong pagbisita sa amin ay 6 na buwan na ang nakalipas, na natili ka ng 15 minuto. Sapat lang yon para pintasan ang mga gamit namin, magreklamo tungkol sa amoy ng ospital sa damit ni Mama at sabihing baka matalino nga ako kung makakakuha lang ako ng maayos na edukasyon. Bahagyang inayos ni Davide ang kanyang salamin. Ang nakakatawa, 2 linggo lang matapos noon, nagsampa ka ng kaso para sa kustodya. Sumandal si Dr. Delgado at may ibinulong ng mabilis kay Roberto pero hindi pa rin tapos si Davide. Kagalang-galang wika niya, matatag pa rin, sinuri ko ang nakaraan ng aking tunay na ama. Tahimik ang tinig niya pero mabigat ang laman ng mga salita. Natuklasan ko na kamakailan ay natalo siya sa isang malaking kaso laban sa mga kasosyo niya sa negosyo. Nalaman ko rin na ang pangatlo niyang asawa ay nagsampa ng kaso para sa diborsyong may pagtatalo. At pagkatapos, dagdag ni Davide habang nililipat ang pahina ng kanyang kwaderno,
nakakita ako ng isang napakahalagang detalye tungkol sa trust fund na itinatag ng aking lola bago siya pumanaw. Mula sa mamula-mulang kulay, namutla agad ang mukha ni Roberto Villanueva. Paano nalaman ng batang ito ang ganong kalalalim na impormasyon, maging ang sariling mga abogado niya ay hindi pa ito nababanggit? Muling naglipat si Davide ng pahina at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, ngumiti siya. Pero hindi iyon ngiti ng isang batang naglalaro. Isa yung kumpiyansang ngiti ng taong alam ang hawak niyang baraha at kung paano ito gagamitin. Pero bago tayo mag-usap tungkol sa pinansyal na motibo o pera mula sa mana, sabi ni Davide habang marahang isinara ang kanyang kwaderno, siguro dapat muna nating talakayin kung bakit ang isang lalaking walang pakialam sa pagiging ama sa loob ng maraming taon ay biglang gustong-gusto maging isa. Halata na ang pawis kay Roberto at tila hindi na nagbibigay ginhawa ang mamahaling barong nito. Matigas at tahimik ang kanyang mga abogado, wala ni isa sa kanila ang handang makipagsagupaan sa isang batang mas marami pang alam tungkol sa kanilang kliyente kaysa sa kanila. Paano nga ba natuklasan ng isang siyam na taong gulang ang mga impormasyong hindi kayang makuha ng mga may matatandang may buong koponan at walang limitasyong pondo? Lumapit si Hukom Herrera, halatang naakit sa naririnig. Sa 3 dekada niya sa paglilingkod bilang hukom, hindi pa siya nakakaharap ng batang ganito katuwiran at kahanda sa kaso ng kustudiya. Davide, mabagal na sabi ng hukom, binanggit mo na may ebidensya ka. Anong klasing ebidensya kaya ang maaring makuha ng isang siyam na taong gulang? Muling inayos ni Davide ang kanyang salamin, 1 kilo na tila naging tatak na niya. Kagalang-galang panimula niya, mula nang malaman ko ang kasong ito 3 buwan na ang nakakalipas, ginugol ko ang bawat Martes at Huwebes ng hapon sa Central Public Library para magsaliksik. At ano naman ang sinesaliksik mo? Singit ni Doktor, Delgado na may bahid ng pangungutya. Mga pampublikong record, mga lumang pahayagan, mga dokumento ng korporasyon, mga nakaraang kaso sa korte na may kinalaman kay G. Villanueva, sagot ni Davide nang walang pag-aalinlangan. Binuksan niya ang bagong seksyon ng kanyang kwaderno. Tinuruan ako ng punong librarian, si Jean Ganeja Rodriguez, may master's degree siya sa information science, kung paano gumamit ng mga pampublikong legal na database. Napatingin si Janet sa anak, manghang-mangha. Lahat ng panahong sinabi ni Davide na gumagawa siya ng espesyal na proyekto para sa paaralan, hindi niya naisip na tungkol pala iyon sa kanilang kaso. Hindi na nakapagpigil si Roberto at sumabog sa galit. Kalokohan ito! Isang bata nang hihimasok sa personal kong negosyo na parang espiya? Nanatiling kalmado si Davide. Ang lahat ng impormasyong nakuha ko ay pampubliko, Ginoo, kahit sino ay pwedeng makakuha nito. Ganap itong legal kahit anong edad. Para kay Davide, higit pa sa isang librarian si Ginunungan Rodriguez. Mula nang pumasok siya roon at magtanong kung paano gumagana ang family court, alam na nitong hindi lang ito basta school project. Isa itong desperasyon na tinakpan ng matinding determinasyon. Ang batang iyan dumadating dito na parang orasan sa loob ng 3 buwan, wika ni Ginny ng si Rodriguez kay Janet sa isang tawag 1 linggo na ang nakalilipas. Nagbabasa siya ng mga dokumentong legal na parang comics. At ang bilis niyang matuto, hindi normal. Nagpatuloy si Davide, maayos at malinaw ang presentasyon ng kanyang mga natuklasan. Sa nakalipas na 1.5 taon, nasangkot si G. Villanueva sa 3 seryosong kasong legal. Natalo siya sa isang demanda na nagkakahalaga ng 2,300,000 dolyar laban sa dati niyang mga kasosyo sa Villanueva Industries. Ang kasalukuyan niyang asawa, ang pangatlo, ay nagsampa ng diborsyo. Binanggit ang irreconcilable differences na madalas ay paraan ng batas para sabihing itinago niya ang pera sa akin. Namula sa galit ang mukha ni Roberto. Anong karapatan mong
Muli siyang pinutol ni Davide habang patuloy na nagbabasa ng kanyang mga tala. At ito ang pinakamahalaga. Ang aking lola, si Eleonora Villanueva, ay nagtatag ng trust fund bago siya pumanaw. Naglalaman ito ng 1,070,000 dolyar at eksklusibong para sa akin. Pero may kondisyon. Magagamit lang ang pera sa 2 sitwasyon, kapag ako ay nag-18 o kung makukuha ng aking ama ang buong legal na kustodiya sa akin. Muling bumalot ang katahimikan sa buong hukuman. May ibinulong na naman si Dr. Delgado kay Roberto, ngunit tila hindi na niya ito iniintindi. Hindi po ito nagkataon kagalang-galang, patuloy ni Davide. Pumanaw ang aking lola nung ako'y 2 taong gulang pa lang. Sa loob ng 7 taon, hindi siya sinabihan ni G. Villanueva tungkol sa akin. Hindi niya ipinakilala na may apo siya. Hindi niya man lang binanggit na may anak siya. Malinaw pa kay Janet ang lahat. Minsan ay diretsang sinabi sa kanya ni Roberto, hindi na kailangang malaman ng pamilya ko ang tungkol dito. Hindi niya man lang tinukoy si Davide bilang isang tao para lang itong abala. Pero nang sa wakas ay malaman ni Eleonora ang tungkol kay Davide sa pamamagitan ng isang pribadong investigador, isang detalyeng nakita ni Davide sa mga papeles ng kanyang ari-arian, agad siyang kumilos. Gumawa siya ng trust fund na may isang malinaw na kondisyon. Tumigil sandali si David at lahat ay nakatutok sa kanya. Ang pera ay magagamit lamang para sa pagpapalaki at edukasyon ko, aniya. Pero tanging kung mapapatunayan ng aking ama na may malasakit siyang makuha ang legal na kustodiya. Kung hindi, magiging akin ito pagdating ko ng 18 at hindi siya magkakaroon ng kahit 1 sentimo. Napakasimple ngunit napakabigat ng lohika. Pinabayaan ni Roberto si Davide sa loob ng halos 1 dekada at sa ginawa niya nawalan siya ng pagkakataong makuha ang bahaging iyon ng mana. Ngayon, walang pera at wala ng ibang opsyon, sinusubukan ni Roberto na gamitin ang huling minuto ng kaso ng kustodiya para mabuksan ang trust fund. Pero may isang bagay na hindi kayang hulaan ng aking lola, sabi ni Davide habang marahang isinara ang kanyang kuwaderno. Hindi niya alam na gagawa ng karera ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagsira sa maliliit na negosyong pag-aari ng pamilya gamit ang hindi patas na paraan. Biglang tumayo si Dr. Delgado. Kagalang-galang, lumampas na po ito sa sakop ng kaso ng kustodiya. Ang bata ay gumagawa ng seryoso at walang basehang akusasyon. Mapapatunayan ko ang lahat ng sinasabi ko, walang takot na sagot ni Davide habang inilalabas mula sa kanyang bag ang isang maayos na Manila folder. Narito po ang mga dokumento mula sa 17 magkakaibang kasong legal sa nakalipas na 5 taon. Lahat ito ay may kinalaman sa Villanueva Industries sa pagbili ng mga ari-arian mula sa mga pamilyang nahihirapan. Lagi pong mas mababa sa tamang presyo gamit ang impormasyong nakukuha mula sa mga kakilala sa lokal na bangko. Hindi makapaniwala si Janet sa nakikita. Ang sinimulan bilang isang kaso ng kustodiya ay naging mas malaki, isang tahimik ngunit makapangyarihang investigasyon na pinangunahan ng isang batang determinado at isang tumpok ng papeles mula sa pampublikong aklatan. Nagpatuloy si Davide, inilalabas ang ilang nakalimbag na litrato. Isa sa mga pamilyang naapektuhan ay ang pamilyang Santos. Mayroon silang maliit na panaderya at sila ay mga imigrante mula sa Mexico. Nagtatrabaho sila hanggang 18 oras bawat araw para mapatakbo ito. Ipinakita niya ang litrato ng panaderya ng Santos. Natuklasan ni G. Villanueva sa pamamagitan ng kaibigang nagtatrabaho sa bangko nila na 3 buwan na silang nahuhuli sa pagbabayad ng mortgage. Naospital ang bunso nilang anak dahilan ng pagkaantala. Doon siya pumasok at binili ang kanilang ari-arian. Kita-kitang kinakabahan na si Roberto at sinubukang sumabat. Walang kinalaman ito sa... May kinalaman ito.
putol ni Davide, kalmado ngunit matatag ang boses. Ipinapakita nito ang isang pattern, isang lalaking pinipili ang mga pamilyang mahina para pagkakitaan. At ngayon, inuulit niya ito, pero sa pagkakataong ito, sariling pamilya na niya ang target. Habang binubuklat ni Hukom Herrera ang tumpok ng mga dokumentong iniabot ni Davide, unti-unting tumitindi ang kanyang ekspresyon. Saan mo nakuha ang lahat ng impormasyong ito, Davide? Mula lahat sa pampublikong tala, sagot ni Davide. Mga record ng korte, balita, dokumento ng kumpanya, lahat ay makikita sa opisyal na rehistro ng negosyo ng Estado. Isa-isa niyang itinuro. Si Gininger Rodriguez, ang librarian, ang nagturo sa akin kung paano ito hanapin. Sabi niya, madali lang makita ang katotohanan. Kailangan mo lang alam kung saan hahanapin. Muling sumubok si Dr. Delgado. Kagalang-galang na hukom, kahit totoo man lahat ito, na hindi ko sinasabi na totoo, wala itong binabago sa katotohanan na mas mahusay na edukasyon ang maibibigay ng aking kliyente sa bata. Ngumiti si Davide, hindi ng inosenteng bata, kundi ng isang taong nagtabi ng pinakamalakas na ebidensya para sa huli. Tungkol sa edukasyon, sabi niya binubuksan ang huling bahagi ng kanyang kwaderno, maaari ko bang ibahagi ang totoong plano ni G. Villanueva para sa aking pag-aaral? Doon napagtanto ni Roberto kung ano ang kanyang hindi nakita. Hindi lang matalino ang kanyang anak, matalas ang pag-iisip, handa at mapanganib para sa sinumang may tinatago. Natuklasan ni Davide ang mga bagay na ang sariling legal na koponan ni Roberto ay hindi alam. Ano nga ba ang nalaman ni Davide tungkol sa tinatawag na layunin ng kanyang ama sa edukasyon? Paano nakabuo ang batang ito ng mas matibay na kaso gamit lamang ang isang aklatan, kuwaderno at gabay ng isang marunong na librarian? Tahimik ang lahat sa korte, naghihintay sa huling pagbubunyag ni Davide. Tungkol sa edukasyon, ulit ni Davide, binubuksan ang huling bahagi ng kanyang kwaderno na para bang isang siruhano, ipapaliwanag ko ang tunay na plano ni G. Villanueva para sa akin. Lunok si Roberto, halatang kinakabahan habang tumitingin kay Davide at kay Dr. Delgado. Matatag ang boses ni Davide. Sa 4 beses na binisita ko siya sa loob ng 9 na taon, narinig ko siyang tumatawag sa telepono. May kausap siya tungkol sa kung ano ang gagawin sa akin kapag nakuha na niya ang kustodiya. Tumayo si Dr. Delgado. Kagalang-galang na hukom, hindi tinatanggap sa korte ang mga narinig lang. Mapapatunayan ko ang narinig ko, putol ni Davide. Sabay labas ng maliit na voice recorder mula sa kanyang bag. Sabi sa akin ni Gininger Rodriguez na mahalaga ang pagpreserba ng ebidensya para sa anumang legal na argumento. Tahimik ang buong silid, nakatigil si Roberto, nanginginig ang mga kamay at kumakalog ang mga daliri sa mesa. Huli na nang maunawaan niyang mali ang pagkakakilala niya sa sariling anak. Ginawa ko ang recording na ito, 6 na buwan na ang nakalipas, paliwanag ni Davide. Noong huling pagbisita ni G. Villanueva sa aming apartment, akala niya gumagawa ako ng takdang aralin sa kwarto, pero naka-on ang recorder sa sala. Kinuha ni Hukom Herrera ang device at maingat na tiningnan. Davide, sigurado ka bang nais mong isumite ito bilang ebidensya? Siguradong sigurado po ako, kagalang-galang na hukom. Sagot ni Davide nang may matatag na loob. Nagsimula ang pagtutugtog ng recording, umaalingaw-ngaw sa tahimik na korte. Hindi maikakaila ang boses ni Roberto Villanueva. Makinig, wika ng boses. Kapag nakuha ko na ang kustodiya, diretso ang bata sa Riverside Military Academy. Mahigpit na boarding school yon sa Colorado. Bahagya siyang natawa sa recording. Alam nila kung paano hawakan ang mga batang matitigas ang ulo. Doon siya hanggang mag-18. Akin ang kontrol sa pondo ng edukasyon. Hindi malinaw ang kabilang boses, pero malinaw ang pagpapatuloy ni Roberto. Eksakto, $500 lang kada buwan ng tuition, sa akin na ang sobra. Hindi niya kailangang malaman ang tungkol sa pera.
Muli siyang natawa. Perpekto. Wala na siya sa eksena, may pera ako at mukha pa akong mabuting ama. Sa kabilang panig ng korte, tinakpan ni Janet ang mukha. Luhaan. Hindi niya alam na plano ni Roberto na ipadala palayo ang anak at gamitin siya para makuha ang perang para sa kanyang kinabukasan. Namumutla si Doktor. Delgado alam na winasak mismo ng kanyang kliyente ang sariling kaso. Mayroon pang iba, sabi ni Davide ng kalmado, pinahinto ang recording. Ang susunod na bahagi ay nagpapakita ng tunay niyang iniisip tungkol sa akin. Mas nakakagulat ang ikalawang bahagi ng recording. Hindi lang pera ang issue, wika ni Roberto. Masyado siyang matalino para sa sarili niya. Laging nakamasid, laging nagtatanong, napapansin niya ang lahat. Mas mabuting alisin siya sa eksena hanggang mag-18 at maayos ko ang lahat sa pananalapi. Mga batang katulad niya, alam mo na. Hindi natin kailangan na magkaroon siya ng ideya na mas mataas kaysa sa dapat niya. Tumayo si Roberto, galit na galit. Patibong ito, sinadya niya akong painin. Ang 9 na taong gulang ay hindi pwedeng ano? Putol ni Davide, matalimang boses. Hindi pwedeng maging matalino, hindi pwedeng ipagtanggol ang sarili, hindi pwedeng ilantad ang katotohanan tungkol sa isang ama na itinuturing siyang sagabal. Pinatay ni Hukom Herrera ang recorder at tumingin diretso kay Roberto. G. Villanueva, ang recording na ito kasama ng ebidensyang pinansyal ay walang alinlangan na nagpapakita ng tunay mong layunin. Kagalang-galang na hukom, sabi ni Davide, sinuri ko rin ang Riverside Military Academy. Binuksan niya ang kwaderno sa huling pagkakataon. Sa nakaraang 5 taon, 3 estudyante ang nagpakamatay doon. Kasalukuyan itong iniimbestigahan ng federal para sa malalang pang-aabuso, pisikal at psikolohikal. Nagpumilit si Dr. Delgado na sumagot. Kagalang-galang na hukom, kahit na may mga akusasyong ito, malinaw pa rin na mas malaki ang kayang ibigay na suportang pinansyal ng aking kliyente. Suporta para saan? Putol ni Davide. Para ipadala ako sa paaralang may nagdurusa at namamatay? Para gastusin ang mana ko habang nagpapanggap na nagmamalasakit? Para ilayo ako sa tanging taong tunay na nagmamahal sa akin? Tuluyang nagalit si Roberto. Bastos kang bata! Ako ang iyong ama at... Isa kang estrangherong kapareho ko lang ng DNA, sagot ni Davide ng malamig ngunit malinaw. Ang tunay na ama ay hindi itatapon ng anak para lang nakawin ang pera niya. Malakas na pinalo ni Hukom Herrera ang kanyang martilyo. G. Villanueva, umupo ka ngayon din o ipapapalabas kita sa korte. Binuksan ni Davide ang huling pahina ng kanyang kwaderno. Kagalang-galang na hukom, sabi niya, may isa pa akong dapat ibahagi. Isang bagay na nalaman ko tungkol sa tunay na dahilan kung bakit nilikha ng aking lola ang trust fund. Mas lalo pang namutla si Roberto, kung maaari pa iyon. Sa mga dokumento ng ari-arian, sabi ni Davide, nakita ko ang isang liham na isinulat niya para sa akin, para sana itong buksan sa 16 na kaarawan ko. Huminga siya ng malalim, pero ipinakita sa akin ng librarian na maaari akong humiling ng maagang access sa mga espesyal na kaso tulad ng pagtatalo sa kustodiya. At dumating ang huling dagok. Sa kanyang liham, isinulat ng lola ko na palagi niyang alam na hindi kayang maging mabuting ama ni Roberto. Kaya niya ginawa ang pondo para protektahan ako laban sa kanya. Iniutos niya na gamitin ko ang lahat ng mapagkukunan sa trust para ipagtanggol ang sarili ko kung susubukan niyang kunin ang kustodiya para lang sa pera. Maingat na isinara ni Davide ang kanyang kwaderno at tumingin ng diretso kay Roberto. Pati na rin kumuha siya ng mga investigador para subaybayan ang kanyang mga panlilinlang sa pananalapi sa loob ng maraming taon. Lahat ng ulat ay nakaimbak sa tagapangasiwa ng pondo. Bumagsak si Roberto sa kanyang upuan, ramdam ang bigat ng lahat. Lubusan siyang natalo,
ng isang batang hindi niya kailanman sineryoso. Muling tinaas ni Hukom Herrera ang kanyang martilyo. Batay sa malawak na ebidensyang iniharap, mga record sa pananalapi, audio recording at kasaysayan ng nagsasakdal, lubos na tinatanggihan ang kahilingan para sa kustudiya. Bukod pa rito, inuutusan ko ang formal na investigasyon sa posibleng pandaraya na may kinalaman sa trust. Lumapit si Dr. Delgado kay Roberto at pabulong na nagalit, ngunit malinaw, wala nang maililigtas ang kaso. Kalmadong isinilid ni David ang kanyang kuwaderno at mga folder tulad ng ipinakita niya buong araw. Kagalang-galang na Hukom, sabi niya, maaari po ba akong magbigay ng huling pahayag? Maari, tugon ng Hukom. Gusto kong maintindihan ni G. Villanueva na hindi ko ginawa ito dahil sa galit o puot. Ginawa ko ito dahil bawat bata ay dapat maging bahagi ng pamilyang tunay na nagmamalasakit. Hindi yung tinitingnan lang sila bilang paraan para makakuha ng pera. Habang dinadala si Roberto na nakaposas, agad na inaresto dahil sa tangkang pandaraya, bahagyang ngumiti si Davide. Sa tahimik na silid hukuman, isang 9 na taong gulang ang nagpakita sa mundo na ang katotohanan, pagmamahal, at tapang ay kayang talunin kahit ang pinakamakapangyarihang kasinungalingan. Pero hindi lang ito personal na tagumpay. Isa itong simula ng bagong yugto, hindi lamang para sa pamilya ni Davide, kundi para sa lahat ng mga bata. 3 taon ang lumipas mula sa araw na iyon at nagbago ang buhay ni Davide Torres sa paraang ni siya ay hindi inakalang mangyayari. Ang recording sa korte na naglantad kay Roberto Villanueva ay hindi lang nanalo sa kaso, kumalat ito sa social media, umani ng puso at galit ng milyon-milyon. Napanood ang video ng mahigit 50 milyong beses at nagbunsod ng bagong batas sa 17 estado para bigyan ng mas malakas na boses ang mga bata sa usaping legal. Pakitanggapin natin si Davide Torres, 12 taong gulang, sabi ng host ng pinakapinapanood na morning show sa bansa. Ang batang nagpamangha sa Amerika sa pagtindig para sa kanyang ina sa korte gamit lamang ang tapang, talino at isang pampublikong aklatan. Ano ang pakiramdam na tawaging pinakamatalinong bata sa Amerika, Davide? Ngayon, mas matangkad na at may bagong salamin, ngumiti si Davide, kalmado pa rin, mahinahon at higit na nakaka-inspire. Mas gusto kong tawagin lang na Davide, sagot niya ng may banayad ng ngiti. Ang batang natutong bawat bata ay may tinig kahit sinusubukang hindi pakinggan ng matatanda. Nagpalakpakan ang audience mula sa puso. Sa likod ng entablado, nakamasid si Janet suot ang uniforme bilang nursing supervisor, posisyon na nakuha niya matapos maging inspirasyon ang kanyang kwento sa isang pambansang kampanya para sa mga working mothers. Pati ang ospital kung saan siya nagtatrabaho ay gumawa ng scholarship program sa kanyang pangalan, the Janet Torres Fund, para tulungan ang mga anak ng mababang sahod na empleyado na makakuha ng mas magandang edukasyon. Narito rin siya ngayon, dagdag ng host. Janet, ano ang pakiramdam na makita mong naging simbolo ng pag-asa ang iyong anak para sa mga pamilya sa buong bansa? Lumakad si Janet papunta sa entablado, payak at medyo nabigla sa atensyon, ngunit nangingibabaw pa rin ang matinding pagmamalaki na naramdaman niya noon sa korte. Lagi ng pambihira si Davide, sabi niya ng marahan, pero ang pinakapinagmamalaki ko ay hindi kung gaano siya katalino, kundi kung anong klaseng tao ang pinili niyang maging. Hindi niya ginamit ang kanyang kwento para magyabang, ginamit niya ito para tulungan ang ibang pamilya tulad namin. At totoo ito, sa nakalipas na 3 taon, naglakbay si Davide sa iba't ibang paaralan sa mga mahihirap na lugar, tinutulungan ng mga bata na matutunan ang kanilang batayang karapatan. Ang kanyang aklat na Every Child Has a Voice ay naging bestseller.
At lahat ng kita mula rito ay inilagay sa isang foundation na nagbibigay ng libreng legal na tulong sa mga pamilyang may kaso sa kustodiya. Davide, ikwento mo sa amin ang tungkol sa iyong Law Library Project, tanong ng host. Well, sabi ni Davide, inaayos ang kanyang salamin, 1 kilos na naging tanda niya. Matapos kong makita kung paano binago ng isang pampublikong aklatan ng buhay ko, naisip ko kung gaano karaming bata pa ang nahaharap sa mahihirap na sitwasyon ng walang malapitan. Ngumiti siya. Kaya gumawa kami ng espesyal na lugar sa mahigit 1,200 pampublikong aklatan sa buong bansa, mga espasyong puno ng madaling basahing aklat tungkol sa karapatan ng mga bata at mga computer na may libreng access sa legal na impormasyon. Lumipat ang kamera kay Janet na tahimik na nagpunas ng luha. Sa loob lamang ng 3 taon, nasaksihan niya kung paano ginawang pambansang kilusan ng kanyang anak ang sariling laban. Samantala sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Roberto Villanueva sa isang maliit na apartment sa suburban Chicago. Ang dating maayos niyang buhok ay pumuti na at simple na ang kanyang pananamit. Nagtatrabaho siya ngayon sa isang maliit na tindahan ng electronics, isa sa iilang trabahong nakuha niya matapos mabunyag ang lahat. Natuklasan ng investigasyon ang mas marami pa kaysa sa pagtatangkang nakawin ang mana ni Davide. Nabunyag ang malawak na pandaraya sa pananalapi na nagpabagsak sa Villanueva Industries. Nawala kay Roberto ang lahat, negosyo, bahay, asawa at reputasyon. Nabilanggo siya ng 18 na buwan dahil sa pandaraya. Ngayon, nakaupo sa katahimikan, pinanood niya ang palabas. Ay siya na naman, bulong niya ng may pait, sabay patay ng telebisyon. 3 taon na ang lumipas, ngunit wala pang linggo na hindi nababanggit ang pangalan ni Davide, paalala sa kanya ng ginawa niya at ng taong nawala sa kanya. Ang pinakamasakit ay hindi ang pagbagsak, kundi ang katotohanan ni minsan ay hindi nagsalita si Davide ng masama tungkol sa kanya sa publiko. Tuwing tinatanong ng mga mamamahayag tungkol sa kanyang ama, palagi niyang sinasagot ng may dignidad na lalo lang nagpapalalim sa hiya ni Roberto. Umaasa ako na makahanap siya ng kapayapaan, sabi ni Davide sa isang panayam kamakailan, at maunawaan niya na ang pagmamahal ay hindi nabibili o napipilit. Dagdag pa niya, ang pagkakapit sa galit ay walang naitutulong sa sinuman, pero ang protektahan ang mga mahal mo, iyon ang mahalaga. Bumalik sa studio, nagtanong ang host ng huling katanungan. Davide, anong mensahe ang ibibigay mo sa ibang bata na dumadaan sa mahihirap na pagsubok sa pamilya? Sandaling nag-isip si Davide, saka tumingin direkta sa kamera. Una, hindi ka nag-iisa. Pangalawa, mas malakas ka kaysa iniisip mo. At pangatlo, kahit tila imposible, makakahanap ng paraan ang katotohanan. Nagpatuloy siya, matatag at mas matanda kaysa sa kanyang edad ang karunungan. Huwag mong hayaang sabihin ng kahit sino na masyado kang bata o maliit para gumawa ng pagbabago. 9 na taong gulang lang ako nang binago ko ang buhay ko at ang buhay ng nanay ko magpakailanman. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakatanggap si Davide ng isang liham na higit pa ang kahulugan kaysa sa anumang parangal. Mula ito kay Sofia Martinez, isang batang 10 taong gulang mula sa Los Angeles. Ginamit niya ang isa sa mga cool LA libraries na nilikha ni Davide upang tulungan ang kanyang lola na humarap sa banta ng pagpapaalis sa kanila. Nagtapos ang liham sa mga salitang ito, "Salamat sa pagpapakita sa akin na kahit ang mga bata ay may tinig. Ginamit ko ang akin at nailigtas ko ang pamilya ko." Natagpuan ni Janet si Davide na tahimik na binabasa ang liham sa kanyang silid, napapalibutan ng daan-daang katulad na mensahe mula sa mga bata sa buong bansa. "Ano ang pakiramdam na malaman mong marami kang na-inspire?" tanong niya. Maingat na tiniklop ni Davide ang liham ni Sofia at inilagay ito sa kahon kung saan niya iniingatan ang lahat ng mensaheng iyon.
Naalala mo noong sinabi mo sa akin na kadalasan ang mga nakakatakot na bagay sa buhay ang siyang pinakamahalaga? Tumango si Janet. Malinaw pa rin sa kanya ang sandaling iyon. Sa tingin ko, ngayon ko na naiintindihan, sabi ni Davide. Kung hindi sinubukan ni Roberto Villanueva na paghiwalayin tayo, baka hindi ko kailanman natutunan na kahit ang isang bata ay kayang baguhin ang mundo kapag tumigil ang matatanda sa pagmamaliit sa kanila. Kinahapunan ding iyon, nakatanggap si Davide ng tawag na muling magbabago sa kanyang landas. Nag-aalok ang Harvard University ng buong scholarship sa kanya para sa bagong inilunsad na programa sa batas at katarungang panlipunan. Ginawa para sa mga kabataang leader na nakapagbigay ng pagbabago bago maglabing-6 na taong gulang. Tatanggapin mo ba? Tanong ni Janet matapos niyang ibaba ang telepono. Tinatanggap ko, sagot ni Davide na may ngiti. Pero kung magagamit ko lang ang matututunan ko para bumuo ng sistemang legal na magpoprotekta sa lahat ng bata, hindi lang sa mga masuwerte o naririnig. Makalipas ang ilang taon, si Davide Torres ang naging pinakabatang tao sa kasaysayan na nakapasa sa bar exam sa edad na 16. Ang kanyang unang kaso, isang demanda laban sa pampublikong sistema ng edukasyon dahil sa kabiguang ituro sa mga estudyante ang kanilang batayang karapatan. Nanalo siya. Ang tagumpay na iyon ang nagtakda ng bagong pambansang pamantayan, naging obligasyon sa mga pampublikong paaralan sa Amerika ang pagtuturo ng legal na kaalaman. Samantala, si Roberto Villanueva ay hindi na tuluyang nakaahon. Naninirahan sa mga payak na apartment, tinatanggap ang anumang trabahong makuha, ginugol niya ang kanyang mga araw sa pag-iisip tungkol sa anak na sinubukan niyang manipulahin, ngunit nawala dahil sa sarili niyang kasakiman. Sa mga bihirang sandali ng pagninilay, tahimik na inamin ni Roberto sa sarili na si Davide ay naging uri ng taong hindi niya kailanman naging. Pinatunayan ng paglalakbay ni Davide Torres na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa yaman o impluensya, kundi sa matalas na pag-iisip, matatag na paninindigan at pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Isang 9 na taong gulang na batang lalaki ang humarap sa isang sirang sistema at nanalo gamit lamang ang mga libro mula sa aklatan, matinding determinasyon at ang di matitinag na kapangyarihan ng katotohanan. Natuklasan ni Davide na kapag ipinaglalaban mo ang tama, hahanap ng paraan ang universo para suportahan ka. Natuklasan ni Roberto na ang pagmamaliit sa isang batang may layunin ay maaaring maging pinakamasaklap na pagkakamali. At natuklasan ng milyon-milyong kabataan sa buong mundo na mahalaga ang kanilang tinig, na ang kanilang mga karapatan ay totoo at walang sinuman ang masyadong maliit para lumaban para sa katarungan. Sa huli, ang pinakadakilang gawa ng katarungan ni Davide ay hindi ang pagbagsak ni Roberto Villanueva. Ito ay ang pag-angat sa kanya at ang paglikha ng isang pamana na magpoprotekta sa hindi mabilang na pamilya laban sa sakit na minsan niyang naranasan. Kung ang makapangyarihang kwento ng katatagan at katarungang ito ay nakaantig sa iyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang totoong kwento na nagpapaalala sa atin na ang mga hindi inaasahang bayani sa mundo ay kadalasan yaong mga hindi natin inaakalang darating.